Kabanata 1721. Itatago ko ang kaldero. Pwede ka munang umalis. Tumango si Willow bago siya lumabas ng kwarto ng masunurin. Takot talaga siya kay Thomas. Inilayo ni Thomas ang lalagyan ng alak bago niya tinapak ang balikat ni Nell. Tapos ka na bang kumain? Makakaalis na tayo. Oo, busog na ako. Tinapik-tapik ni Nell ang malaki niyang tiyan. Nang tingnan niya ang mga ulam sa mesa ay medyo naaalangan siya. Umalaklak si Thomas. Huwag kang mag-alala, maaari mo na lang dalhin ang natitirang pagkain sa bahay. Talaga? Siyempre, tumikim si Thomas. Kailangan ko pang asikasuhin ang ilang negosyo. Maaari mong ilan ang iyong oras upang kumain o magkaroon ng pagkain upang pumunta. Nabayaran ko na ang bill. Sige. Pagkatapos, lumabas si Thomas sa pribadong silid. Pagkalabas niya ng restaurant ay nakatanggap siya ng tawag mula sa asawang si Emma. Gusto niyang umuwi at sunduin siya dahil gusto niyang makasama ang matalik niyang kaibigan. Walang pagpipilian si Thomas kundi iwan ang lalagyan ng alak kay Aquarius bago siya magmaneho para sunduin si Emma. Makalipas ang isang oras, sumakay na si Emma sa kanyang sasakyan. Pagpasok pa lang niya sa sasakyan, tumunog ang phone niya. Tinagot ni Emma ang tawag, "Hello." Mula sa kabilang linya ang matamis na boses ng isang babae. "Emma, nandito na ako. Gaano katagal bago ka makarating dito?" "Pupunta ako doon sa loob ng 10 minuto." "Sige, hihintayin kita." Pagkatapos ibaba ni Emma ang tawag, nagkibit balikat siya at sinabing, "Best friend ko iyon, si Penny Baker. Nangako kaming magsasama-sama ng ilang portrait ngayon. Pasakayin mo ako." Mga larawan. Naisip ni Thomas na nag-post si Emma sa iba't ibang mga kaakit-akit na paraan at pinunasan niya ang kanyang lalamunan. Sige. Ilang sandali pa ay nakarating na silang dalawa sa kanilang destinasyon. Nang may parada na nila ang sasakyan, isang babaeng nakasuot ng manipis na palda ang tumakbo. "Emma, Penny, sorry kung pinaghintay kita ng matagal." Umiti si Penny at sinabing, "Ayos lang. Kadadating ko lang din kanina." Nang tumingin siya sa gilid, nakita niya si Thomas na nakatayo sa tabi ni Emma. "Sino ito?" Nagtatakang tanong niya. Namula ang kutis ni Emma. "Siya ang asawa ko, si Thomas Mayo." "Ang asawa mo?" Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Penny. "O ba ang astig na iniwan ng buntis mong asawa sa bahay ng halos 1 taon?" Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Thomas, ngunit hindi siya nagsalita. "Emma, bakit mo siya sinama?" Hindi masayang tanong ni Penny. Talagang maganda ang pakikitungo niya sa akin." Hinailan ni Penny si Emma. "Magpapapicture tayo. Dapat mo lang kaming sundin ng masunurin at huwag magdulot ng anumang gulo." "Naririnig mo ba ako?" Hindi niya itinuring si Thomas bilang asawa ni Emma. Sa halip, itinuring niya itong katulong. Siya ay hindi magalang sa lahat. Pagkatapos, kinaladkad ni Penny si Emma patungo sa isang gusali. Keto na, Lovely Swan Studio. Ang Lovely Swan Studio ay ang nangungunang studio sa mundo. Ito ay may mataas na artistikong pamantayan at ang mga photographer doon ay may mahusay na mga kasanayan. Lahat sila ay ang pinakamahusay sa kanilang larangan. Ang mga retoucher ng larawan sa huling yugto ay nga bihasang retoucher din na tinanggap ng $100,000 isang buwan. Hawak nila ang pinakamataas na pamantayan sa bansa. Natural, ang presyo ay ang pinakamataas din sa bansa. Ang isang set ng mga ordinaryong larawan ay maaaring nagkakahalaga ng ilang libong dolyar. Ang ilang mga larawan na mas mahusay sa kalidad ay nagkakahalaga ng higit sa $10,000. Kung gusto ng isa ang pinakamataas na kalidad na pagbaril at pag-retouch, ang isang set ng 10 larawan ay nagkakahalaga ng halos $200,000. Ito ay medyo mahal. Kabanata 1722. Pangarap ng hindi mabilang na kababaihan na makabisita sa Lovely Swan Studio para sa isang photoshoot. Sunod-sunod na pumasok silang tatlo sa building. Matapos silang ihatid ng receptionist, nakasalubong nila ang photographer. Ang photographer ay 1.8 metro ang taas. Payat ang kanyang figure at kapag ngumiti siya, mukhang masayahin at gwapo. Mayroon pa siyang 2 maliit na dimples. Isa siyang tipikal na gwapong lalaki. Agad namang natigilan si Penny nang makita siya. Hinailan niya si Emma sa tabi at sinabing, "Tingnan mo, ang gwapong lalaki." Naglakad ang photographer papunta sa kanila. Bahagya siyang yumuko bago nagsalita sa kaakit-akit na boses. "Kumusta, magagandang babae? Ako ang photographer, Pete. Ngayon, kukunan ko kayong dalawa ng litrato."
Habang nagsasalita siya, pinagmasdan niya sina Penny at Emma at ang kanyang tingin ay puno ng pagnanasa. Nang tumingin siya kay Emma, hindi niya maiwasang mapalunok. Bahagyang kumunat ang noo ni Thomas. Nang ituwid ni Pete ang kanyang postere, ibinulong niya ang kanyang manggas at may makikitang tato na bulaklak sa kanyang braso. Naramdaman agad ni Thomas na may mali. Ang tato ng bulaklak ay mukhang normal, ngunit ito ay eksaktong kapareho ng logo ng isang sikat na website ng pornografya sa ibang bansa. Naalala ni Thomas na ang server ng pornography website ay nasa ibang bansa, ngunit ito ay gumagana sa bansa. Sa tuwing inaatake ang website, lilipat sila sa ibang lugar, kaya medyo mahirap harapin ang mga ito. Bukod dito, palagi silang nagbibigay ng ilang live stream para sa mga bisitang VIP. Sa paglipas ng mga taon, sinisiyasat at pinapatay sila ng mga pulis, ngunit ang mga tusong tao ay laging may maraming paraan para makatakas. Kaya naman, hindi sila tuluyang naalis ng mga pulis. Hindi kailanman pinag-isipan ni Thomas ang website na iyon, ngunit nang makita niya ang tato ng bulaklak sa braso ni Pete, agad siyang nakaramdam ng masamang pakiramdam. Kung tama ang kanyang palagay, maaaring nauugnay si Pete sa website ng pornografya sa ibang bansa. Pagkatapos, ang studio ng photography na ito ay malamang na isang lobo sa pananamit ng tupa. Parang kinukunan nila ng litrato ang mga babae, pero baka palihim silang naglalaro. Habang nag-iisip si Thomas, pinangunahan ni Pete ang mga babae sa pagpili ng kanilang mga damit. Pumili si Pete ng pink na damit na prinsesa para kay Emma. "Miss, I think you can try dresses in this style. Baka magdulot ito sa iyo ng bagong karanasan." "Ganoon ba?" Kinuha ni Emma ang damit at mukhang nahihiya. Kumuha rin si Penny ng katulad na damit ng prinsesa. Dapat tama ang mga mungkahi ni Pete. "Emma, tere na at magpalit na tayo." "Okay, subukan natin." Inabot ni Pete para ituro ang mga babae sa loob. Nasa loob ang dressing room. Dalawang babae ang kumuha ng mga damit at pumasok. Si Pete ay nakatingin kay Emma pataas at pababa. Dagdag pa, patuloy niyang dinilaan ang kanyang mga labi habang binigyan siya ng malalim na ngiti. Kailangang may mali. Nang mapansin ni Thomas na papasok na si Emma sa dressing room, bumilis ang tibok ng puso niya. Pakiramdam niya ay isang bitag ang dressing room. "Maghintay," sigaw ni Thomas. Sabay na tumalikod sina Emma at Penny. "Anong mali?" Naglakad pasulong si Thomas. "Emma, sa tingin ko hindi ka na teen girl. Kung magsuot ka ng gayong pink na damit ng prinsesa, ito ay masyadong bata. Bakit hindi ka kumuha ng ibang damit?" Bahagyang kumunat ang noo ni Emma. Ano ang ibig niyang sabihin? Sinasabi ba niyang matanda na siya? Ayaw marinig ng mga babae ang mga ganyang bagay. Agad na nagalit si Penny. Tinundot niya si Thomas dibdib. "Marunong ka bang magsalita? Magiging 18 taong gulang na si Emma magpakailanman. Anong sinabi ko sa'yo kanina? Manatili ka lang dito at walang gagawin. Huwag mo kaming gawing gulo. Naiintindihan mo ba?" Hinawakan niya ang braso ni Emma. "Emma, huwag mo siyang pansinin. Tere na at magpalit na tayo." Hinawakan ni Penny ang kamay ni Emma at naglakad papunta sa dressing room. Sa likod, nagsimulang manginig ang kamay ni Pete at ito ay nanginginig sa pananabik. Bulong niya sa sarili, "She is such a gorgeous woman." Sa napakagandang biktima, siguradong kikita ako ng malaki sa mga VIP customer na iyon. Kabanata 1723. Halos agresibo ang tingin ni Pete nang tumingin siya kay Emma. Ang mga mata niya ay parang mata ng isang lobo. Lalong lumakas ang masamang pakiramdam ni Thomas. Papasok pa lang si Emma sa dressing room, pumakbang siya ng 2 hakbang at agad na hinawakan ang damit ng prinsesa. "Anong ginagawa mo?" Laking gulat ni Emma. "Ang damit na ito ay hindi bagay sa iyo." Mabangis ang boses ni Thomas. Sa gilid, nagalit si Penny. Tinulak niya si Thomas at galit na sinaway. "You're a jerk who abandoned your pregnant wife in home for a year, so paano mo masusumbat si Emma? Ang damit na ito ay hindi nababagay kay Emma." Wow! Si Pete ay isang international master photographer. Mali kaya ang kanyang paghatol. "Thomas Mayo, I really hate you. Mala si Emma sa pagpakasal sa basurang tulad mo. Nakikiusap ako, iligtas mo siya. Kung handa kang hiwalayan si Emma, handa akong ibigay ang pera na gusto mo. Sana lang hindi ka na makisali kay Emma. Nakakainis ka talaga, alam mo ba yon?" She made it sound too heartless. Nagtinginan din ang mga tao sa studio at lahat sila ay nagtakip ng bibig habang sila ay tumatawa.
Ang kutis ni Emma ay naging asul at namutla saglit. Hindi niya alam kung bakit biglang nagbago ang ugali ni Thomas at nahirapan siyang intindihin. Panganak pa lang niya kaya nagkaroon siya ng tiyak na antas ng postpartum depression. Ang kanyang tono ay malamig at walang pakialam nang sabihin niya, kung ayaw mong manatili dito sa amin, maaari kang umuwi muna. Iyon ay itinuturing na malumanay na tugon. Ayaw din gumawa ng eksena ni Emma. Gusto niyang umalis muna si Thomas para ituloy nila ang kanilang photoshoot. Maaari nilang kalimutan ang bagay na ito pansamantala. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Agad na hinawakan ni Thomas ang damit ng prinsesa at mabangis na sinabi, ang damit ng prinsesa na ito ay hindi bagay sa iyo. Hindi ka makapasok sa dressing room. Umalis ka kasama ako. Kumamit ng sobrang lakas si Thomas at ang damit ng prinsesa na hindi maganda ang kalidad ay agad na napunit ng kaluskos. Sa pagkakataong ito, ganap na nagbago ang ekspresyon ni Emma. Kinagat niya ang ibabang labi, tinitigan si Thomas at galit na sinabi, Thomas, ano ang sinusubukan mong hilahin ngayon? Pinipilit mo bang maging malungkot ako? Hindi ka umuwi ng halos 1 taon at sa sandaling bumalik ka, nagalit mo ako. Hindi mo ba iniisip na napakalayo mo? Umuwi ka muna. Babalik ako mag-isa mamaya. Ang apoy ng galit ni Emma ay lubos na nag-alab. Siya ay ininsulto dahil sa pagiging matanda at siya ay pinigilan sa pagpapalit. Sa huli, pinunit pa niya ang damit ng prinsesa. Ang kanyang magandang kalooban ay ganap. Walang babae ang kayang tiisin ang ganitong provocation. Not to mention, panganak pa lang niya noon pa lang kaya may postpartum depression siya. Sa tabi niya, inilagay ni Penny ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at nagsalita na parang natutuwa sa kamalasan ni Thomas. Hindi mo ba narinig yun? Pinapaalis ka ni Emma. Bakit hindi ka umalis dito ngayon? Tinamantala rin ni Pete ang pagkakataong maglakad at magsabi, Sir, huwag po sana kayong mag-abala sa aming studio. Please umalis ka na. Sunod-sunod na hiniling ni na Emma, Penny, at Pete na umalis si Thomas. Kailangang umalis ni Thomas. Tinulyapan niya ang punit-punit na damit ng prinsesa sa kanyang kamay bago niya iniangat ang ulo at tumingin kay Pete. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis nang walang sabi-sabi. Sa sandaling iyon, nakahinga ng maluwag si Penny. Emma, bakit mo dinala ang lalaking ito? Humihingi ka ba ng contempt? Hindi rin inaasahan ni Emma na biglang magbabago ang ugali ni Thomas. Dati-rati hindi siya naging ganoon. Napabuntong hininga siya. Nasira ang excitement niyang kumuha ng litrato. Tinitigan niya ang punit damit ng prinsesa at nagtanong magkano ang kailangan kong bayaran para sa damit na ito. Napangiti ng mahina si Pete at sumagot, paano ako hihingi ng kabayaran sa isang magandang babae na tulad mo? Kung talagang gusto mo akong gantihan, hayaan mo akong kumuha ng ilan pang set ng mga larawan para sa iyo at mas tamasahin ang iyong kagandahan. Iyan ang magiging kabayaran mo. Ang ilang mga pangungusap mula sa kanya ay nagawang hilahin si Emma mula sa kanyang kakilakilabot na sitwasyon. Nakahinga siya ng maluwag at sinabing, sige, pipili ako ng ilang damit para mapalitan ko sila para sa photoshoot mamaya. Umisi si Pete, ito ang magiging pinakamahusay. Sinabi ni Penny, Emma, maaari kang pumunta at pumili ng ilang damit. Magpapalit ako ng prinsesa na damit. Kukuha muna ako ng isang set ng mga larawan. Sige. Pagkatapos, lumapit si Emma at muling pumili ng kanyang mga damit habang si Penny ay kumuha ng isa pang prinsesa na damit at naglakad papunta sa dressing room. Kabanata 1724. Tinulyapan ni Pete si Emma bago siya tumingin kay Penny at sinira ang isang nakakadiri ng ngiti. Dinilaan niya ang kanyang mga labi at sinabing, lagi namang iniimbak ng mga tao ang pinakamahusay para sa huli. Kunin ko na lang ang subpar woman para sa mga amo bilang pampaganya. Palihim siyang naglabas ng walkie-talkie. Atensyon, ang biktima ay nahulog sa bitag. Timulan ng pagkubkob. Magpadala ng online na notification sa lahat ng VIP user na maaari silang magbayad at manood ng live stream ngayon. Kasabay nito, mabilis na lumabas ng gusali si Thomas at tinawag si Aquarius. Sir, Aquarius, tulungan mo akong tumingin sa isang website. Iyan. Makalipas ang 20 segundo, nakita ni Thomas ang gusto niyang makita at ito ay tulad ng inaasahan niya. Aquarius, bigyan mo ako ng isang pabor. Tumawag ng pulis at arestuhin ang mga kriminal na ito. Samantala, sa loob ng dressing room ng Lovely Swan Studio, wala pa ring alam si Penny. Pagkapasok niya, nilock niya ang pinto at kinuha ang damit ng prinsesa.
Nipatikip siya ng bibig at sinabing, Nakatitig lang si Pete kay Emma. Hindi man lang niya ako nilingon. Magbibihis ako ng mas sexy mamaya. Tumanggi akong maniwala na hindi ako magiging mas maganda kaysa kay Emma. Habang sinasabi niya iyon ay hinubad niya ang kanyang mga damit at isa-isa itong hinubad. Tutuktok sa likod niya, kinukunan siya ng isang discreet na pinhole camera sa likod. Hindi lang iyon, may kung ano sa salamin na kaharap ni Penny. Ang salamin ay guwang at may camera sa loob. Mahirap makilala ito sa mata, ngunit kinukunan din ng camera na iyon si Penny. Si Penny ay nasa isang live na broadcast na hindi niya alam. Ang website ng dayuhang pornografya ay online. Biglang-bigla, nag-login sa website ang malaking bilang ng mga VIP user at pinili nilang magbayad at manood ng palabas. Ito ay lubhang kapanapanabik. Mas gustong-gusto nilang manood ng mga ganitong live stream performance. Wow! Napakabata talaga ng babaeng ito. Bagaman siya ay mukhang normal, ang kanyang figure ay maganda pa rin. Medyo fair din siya. Isa-isang nag-flash sa screen ang mga komento at hindi mabilang na tao ang nanunood sa kapanapanabik na palabas. Gayunpaman, hindi ito napagtanto ni Penny. Palagi pa siyang nakatingin sa salamin. Ang sexy nitong tingnan. Hindi ako naniniwala na hindi maaakit si Pete. Pagkatapos niyang magsalita, inabot niya ang pinto para buksan ang pinto at lumabas. Ang mga online VIP user ay agad na nagkagulo. Ganito na lang magtatapos. Hindi ito kasiya siya. Magkakaroon ba ng follow-up? Sa oras na ito, pinili ni Emma ang kanyang mga damit at naglalakad siya patungo kay Penny. Penny, hindi ba masyadong sexy ang damit mo? Pumalaklak si Penny. Kung maganda ang figure mo, kailangan mong ipagmalaki ito. Pupunta muna ako sa photoshoot ko. Emma, bilasan mo. Magpalit ka na at lumapit ka. Sige. Hinawakan ni Emma ang mga damit na napili niya at pumasok sa dressing room. Samantala, napakabilis ng tibok ng puso ni Pete. Si Emma ay napakarilag na biktima. Kahit si Pete ay gustong manood mismo ng live stream. Sa sandaling pumasok si Emma sa dressing room, natuwa muli ang mga VIP online. Oh, my. Hindi ba siya masyadong maganda? Darn it. Siya ang pinakamahusay na biktima kailanman. Hindi ako makapaghintay na panoorin siya. Pilasan mo, please. Mangyaring simulan ang iyong palabas. Kabanata 1725. Tiningnan ni Emma ang bagong damit sa harap ng salamin at napangiti siya. May babae bang ayaw magbihis ng maganda at kumuha ng litrato? Inabot niya ang butones ng shirt niya. Unang buton, pangalawang buton. Akmang tatanggalin na niya ang pangatlong butones, bigla niyang narinig ang pagmumura ni Penny mula sa labas. Thomas Mayo, bakit nandito ka na naman? Hindi ka ba namin hiniling na umalis? Mga security guard. Nasaan ang mga security guard? Kumunat ang noo ni Emma. Ano ang mali kay Thomas ngayon? Paulit-ulit siyang lumilikha ng kaguluhan. Inis niyang ibinaba ang damit, binuksan ang pinto at lumabas. Ano ang gusto mo, Thomas Mayo? Napakunot ng noo si Emma. Sumama ka sa akin. Hindi rin nagpaliwanag si Thomas. Agad niyang hinawakan si Emma sa braso at sinubukang ilayo ito. Ikaw, pakawalan mo ako. Agad na kumawala si Emma sa pagkakahawak ni Thomas at galit na sumigaw, Thomas Mayo, pakipaliwanag ang iyong sarili. Hindi ako ang iyong puppet. May sarili akong buhay at kalayaang kumilos. Alam kong tama ang pakikitungo mo sa akin at malaki rin ang naitulong mo sa akin pero hindi iyon dahilan para kontrolin mo ako. Kung tatanggihan mo pa rin ang iyong sarili, kaya ko lang. Hindi niya nasabi ang huling dalawang salita. Kung may ibang lalaki na nakarinig sa sinabi niya, mabiglas sila. Ngunit nanatiling kalmado si Thomas. Tahimik siyang tumingin kay Emma at sinubukang magsalita ng mahinahon hanggat maaari. Magtiwala ka sa akin, umalis ka na sa lugar na ito. Sa sandaling iyon, isang malaking grupo ng mga security guard ang sumulong. Lumapit si Pete at sinabing, Sir, limitado lang ang pasensya namin sa iyo. Mangyaring huwag pigilan ang aming studio na magnegosyo. Please umalis ka na. Ibinato ng mga security guard ang kanilang mga batuta. Lumapit si Penny at hinawakan si Emma gamit ang kanyang mga braso bago niya itinuro si Thomas at sinabing, Hoy, hindi ka ba nagsaselos lang kay Pete na mas maganda at kumikita kaysa sa iyo? Iyon ang dahilan kung bakit pinipigilan mo si Pete sa pagkuha ng mga larawan ni Emma. Napakapeti talaga ng lalaking katulad mo. Ano ang kahulugan ng iyong selos?
Hindi mo kayang alagaan ang sarili mong babae. Hindi mo talaga matatalo si Pete. Wala kang kakayahang kumita ng pera, ngunit inilabas mo ang lahat ng iyong galit sa isang babae. Isang salita lang ang maglalarawan sa iyo, duwag. Napatingin lahat ng tao sa studio. Lahat sila ay nakatitig kay Thomas na may panghahamak at nanunuyang mga tingin. Kapag ang isang lalaki ay ininsulto sa publiko, ito ay nakakahiya. Gayunpaman, hindi nagalit si Thomas. Tinitigan lang niya si Emma at sinabing, "Emma, please live with me." Hindi ligtas ang lugar na ito. Hindi ligtas. Ang sikat na Lovely Swan Studio ay hindi ligtas. Umagalpak ng tawa si Pete. Lumapit siya at sinabing, "Miss Hill, mangyaring maniwala sa aming profesionalismo. Talagang ginagarantiya namin ang iyong kaligtasan. Mangyaring sundin ang aking pamumuno. Maaari kang magpalit at kumuha ng iyong mga larawan." Napatingin si Emma kay Thomas bago siya sumulyap kay Pete. Inipit niya ang buhok sa likod ng tenga niya bago siya ngumiti. "Ginoong Pete, naniniwala ako sa iyong profesionalismo." Kahuli, tumingin siya kay Thomas. "Pinago mo ako ngayon. Hindi ko alam na ang aking lalaki ay maaaring maging napakaliit." Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya sinundan si Pete patungo sa dressing room. Bilang isang babaeng may mataas na pagpapahalaga sa sarili, paano papayag si Emma na manipulahin siya ni Thomas? Habang sinasamahan ni Pete si Emma sa loob, tumalikod siya at sinulyapan si Thomas. Napangiti siya ng mahina habang puno ng pagmamalaki at panghahamak ang kanyang tingin. Tapos na ba ang lahat? Sa sandaling iyon, isang malaking pangkat ng mga pulis ang biglang sumugod sa loob. Pinalibutan nila ng mahigpit ang buong studio at pinagbawalan ang sino mang pumasok at lumabas. Natigilan sina Emma at Penny. Ano ba ang nangyayari? Lumapit ang pinuno ng pangkat ng pulisya kay Pete at mabangis na sinabi, "Ikaw ba si Pete?" Minsan ay malinaw na naramdaman na ang mga mata ni Pete ay kumikislap. Nag-clear throat siya. "Oo, ako si Pete. Mga opisyal, pumasok kayo ng may napakagandang momentum. Iniisip ko kung para saan ito." Kabanata 1726. Sinabi ng pinuno ng pangkat, "Pete, pinaghihinalaan ka bilang tagapagtatag ng isang website ng banyagang pornografya. Sumama ka sa amin." Naglabas siya ng warrant of arrest. "Ito ang warrant of arrest para sa iyong paghuli." Napatulala ang lahat sa studio. Nagulat din si Emma kay Pete. Hindi naman pwede, diba? Magiging kriminal ba ang nangungunang photographer ng Lovely Swan Studio? Tumawa ng mahina si Pete at sinabing, "Mga opisyal, kailangang may pagkakamali. Paano ako magiging?" Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, ikinaway ng pinuno ng pangkat ang kanyang kamay. Agad na inilikas ng ilang pulis ang mga tao bago sila sumugod sa dressing room at sinuri ito. Pagkalipas ng ilang minuto, natagpuan ng mga pulis ang higit sa 20 pinhole camera sa dressing room na inilalantad ang katotohanan sa harap ng lahat. Ang mga camera ay inilagay sa mga nakatagong lugar kaya perpektong pinagsama ang mga ito sa dressing room. Imposibleng mapansin ng mga regular na tao ang mga kamera maliban kung sila ay mga profesional na investigador. Sinabi ng pinuno ng pangkat, "Pete, inilagay mo ang mga kamera na ito sa dressing room at gumawa ng mga live na broadcast sa iyong website ng pornografya sa ibang bansa. Ngayon, mayroon tayong matibay na ebidensya. Gusto mo pa bang tanggihan?" Namutla ang kutis ni Pete. Walang kwenta ang pagtutol niya kapag may ebidensya. Samantala, nagsimulang manginig si Penny. Mga pinhole camera. Mga live na broadcast. Ibig sabihin din ba noon ay nakita ng lahat ng tao sa mundo si Penny nang maghubad ito ng damit at magpalit sa dressing room kanina? Hindi lang nila ito pinanood, baka nakapag-record pa sila ng ilang video at kumuha ng ilang litrato. Ang kanyang reputasyon ay ganap na nasira. Sigaw ni Penny. Nakaramdam siya ng hiya at galit habang siya ay umiiyak at sumisigaw. Pinagmasdan siya ng mundo sa kanyang pagbabago. Masyadong nakakahiya kung malalaman ng iba. Pakiramdam niya ay nakatingin na sa kanya ang lahat ng may kakaibang tingin ngayon na para bang matagal nang nalantad ang kanyang katawan sa lahat. Nakaramdam siya ng matinding hiya. Ang mga sigaw ni Penny ay nakakuha ng atensyon ng mga pulis at sinamantala ni Pete ang pagkakataon na tumabi. Agad niyang hinawakan si Emma sa leeg, naglabas ng itim na tinte sa kanyang bulsa at itinutok ang dulo ng panulat sa kanyang leeg. "Huwag kang gumalaw. Kung may manggahas na gumalaw, papatayin ko siya. Umatras. Bumalik ka ngayon." Ang mga pulis ay pabaya sa isang sandali at sinamantala ito ni Pete.
Upang maprotektahan ang kaligtasan ng bihag, ang mga pulis ay bumalik pansamantala. Nakaramdam ng takot at panghihinayang si Emma. Hindi niya talaga akalain na magiging kriminal ang masayahin at gwapong si Pete. Dagdag pa, talagang handa siyang gamitin siya bilang isang hostage. Pagkatapos ng lahat, si Pete ay nagsalita ng ilang matamis na salita sa kanya na may isang matingkad na ngiti. Bakit naging ganito ang mga bagay sa loob lamang ng ilang minuto? Sa sobrang takot ni Emma ay lumuha ang kanyang mga mata. Ginoong Pete, mangyaring huwag gawin ito. Tinakal pa ni Pete si Emma. Tumahimik ka, bruha. Lahat ng magagandang impresyon na ginawa niya kanina ay nawala. Labis itong pinagsisihan ni Emma. Paano siya naging bulag na isipin na si Pete ay isang maaasahan at mapagkakatiwalaang, mabuting tao? Kung pinili niyang magtiwala kay Thomas sa simula at umalis sa lugar na ito, magiging ganito ba siya ngayon? It was too late for her to regret it, anyway. Mahirap din para sa mga pulis na iligtas siya mula kay Pete sa sandaling iyon. Walang nakatitiyak kung makakaligtas siya sa araw na iyon. Pasensya na, Thomas. Hindi kita dapat pinaghinalaan. Si Emma ay nasa matinding paghihirap. Sa oras na ito, isang telepono ang biglang lumipad mula sa karamihan ng tao na may isang whoosh at malakas itong tumama sa noo ni Pete. Nawalan siya ng malay sa isang iglap. Agad na sumugod ang mga pulis para kontrolin si Pete at iligtas si Emma. Habang paalis si Emma, tumalikod siya at sinulyapan ang telepono sa lupa. Nakilala niya ito bilang telepono ni Thomas. Kabanata 1727. Kinokontrol ng pulisya ang eksena. Inaresto nila ang lahat ng mga kriminal, kabilang si Pete, at siniguro ang kaligtasan ng mga tao. Ibinaba ni Emma ang kanyang ulo at nakaramdam ng problema habang naglalakad siya patungo kay Thomas. Gusto niyang magsabi ng sorry, ngunit nahirapan siyang magsalita. 10 minuto ang nakalipas, wala siyang tiwala kay Thomas. Tinabi pa niya na hindi niya ito puti at hindi niya hahayaang manipulahin siya nito. Mas pinili niyang magtiwala kay Pete kaysa sa asawa. Ngunit anong nangyari? Sa huli, si Pete ay lihim na nag-film at live streaming footage ng mga babaeng nagpapalit ng damit. Ginamit pa niya si Emma bilang kanyang bihag. Sa pinakamapanganib na panahon, tumayo pa rin si Thomas at iniligtas ang kanyang buhay. Labis na napahiya si Emma at nakaramdam siya ng paghingi ng tawad kay Thomas. Kaya, may ilang beses siyang gustong humingi ng tawad, ngunit wala siyang lakas ng loob na sabihin ang mga salita. Akala talaga ni Emma na wala lang siya. Nasaktan ka ba? Narinig ni Emma ang kanyang nakakaaliw at nagmamalasakit na boses. Nakaramdam siya ng init at bahagyang itinaas niya ang kanyang ulo. Mula sa mga mata ni Thomas, nakita niya ang magiliw na pag-aalala, hindi pamumuna at puot. Si Thomas ay ininsulto sa publiko at hindi siya nagtiwala sa kanya kanina, ngunit nagmamalasakit pa rin ito sa kanya. Nakaramdam ito ng saya at pagkakonsensya kay Emma. Mahal. Hindi na napigilan ni Emma ang kanyang emosyon. Agad siyang sumugod sa mga bisig ni Thomas at sumigaw ng malakas. Sige, okay na kami ngayon. Inaplos ni Thomas ang likod ni Emma at ipinagpatuloy ang pag-aaliw sa kanya. Noon lang napagtanto ni Emma na ang pinakamagandang tao ay laging nasa tabi niya. Siya na talaga ang pinakawalang isip sa mundo noong pinili niyang magtiwala kay Pete kaysa kay Thomas. Ako ay humihingi ng paumanhin. Hinding-hindi na ako magtitiwala sa'yo. Mas humigpit ang hawak ni Emma sa kanya. Dahil sa nangyari, hindi na nila nagawang kunan ang kanilang mga portrait. Nakahinga lang ng maluwag si Penny matapos niyang tanggalin ang lahat ng mga video at larawan kasama ang mga pulis. Gayunpaman, nang maalala niya ang katotohanan na naghubad siya ng kanyang mga damit sa harap ng milyong-milyong miyembro ng madla, nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan na gusto niyang maghukay ng butas at ilibing. Ang sarili. Natakot din si Emma. Kung hindi pa ulit-ulit na sinubukan ni Thomas na pigilan siya at hindi dumating ang pulis sa tamang oras, maaaring nakatagpo din siya ng parehong sitwasyon tulad ni Penny. Tom, paano mo nalaman na may mali kay Pete? Nagtatakang tanong niya. Sinabi ni Thomas, ang tato sa kanyang braso ay eksaktong kapareho ng logo sa website ng Pornograpia, kaya naramdaman kong may mali. Alam mo na ang tungkol dito, kaya bakit hindi mo kami pinigilan? Galit na sabi ni Penny. Hindi ba niya sinubukang pigilan ang mga ito? Thomas helplessly chuckled in resignation. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pagkalagkad sa kanila palayo sa studio. Pinaayos ni Emma ang sitwasyon sa pagsasabing, okay, umalis muna tayo sa maruming lugar na ito. Sige.
Inapakan ni Emma ang accelerator at nagmaneho. Sa dilim, lumabas ang ilang kasuklam-suklam na lalaki. Palihim nilang isinulat ang plaka ng sasakyan ni Emma bago nila inilabas ang kanilang mga telepono at tumawag. Makalipas ang 20 minuto, pinaandar ni Emma ang kanyang sasakyan papunta sa malawak na aspaltong kalsada. Medyo awkward ang atmosphere sa loob ng sasakyan. Walang nagsalita. Nais na lang nilang umuwi at maligo sa lalong madaling panahon upang makalimutan nila ang nakakatakot na karanasan ngayon. Unti-unti, dumami ang mga sasakyan sa kalsada. Sa sandaling iyon, 2 itim na sedan ang mabilis na gumalaw mula sa magkabilang gilid ng kotse ni Emma. Bakit ang bilis nilang magmeneho? Mabilis na pinaandar ni Emma ang kanyang sasakyan sa gilid dahil sa takot niyang mabangga ang kanyang sasakyan. Kabanata 1728. Kasabay nito ang paglapit ng 3 pang itim na sedan. Naabutan ng isa sa kanila ang kotse ni Emma at nagmaneho sa tabi niya. May mali. Kumunat ang noo ni Thomas. Tumingin muna siya sa harap bago niya ibinalik ang tingin sa likod ng sasakyan. Ang 2 sasakyan sa unahan ay biglang bumaba sa kanilang takbo kaya napilitang bumagal ang sasakyan ni Emma. Lumapit ang kotse sa gilid at 2 sasakyan mula sa likuran ang lumipat patungo sa kanyang sasakyan. Itinigil ng 5 sasakyan ang sasakyan ni Emma sa kalsada ng ganoon. Nablock ang harapan, likod at gilid ng kotse ni Emma. Hindi sila makagalaw sa lahat. Sa puntong iyon, kahit isang blockhead ay maaaring sabihin na ang sitwasyon ay off. Takot na tumingin si Emma sa mga sasakyan sa harapan. Aagawin ba nila tayo? Mukhang hindi iyon ang nangyari. Ang mga pinto ng mga itim na sedan ay binuksan at humigit kumulang 5 maskuladong lalaki na nakasuot ng hurdle vests ang lumabas sa bawat sedan. Lahat sila ay malalakas at matipuno at ang kanilang mga braso ay may mga tato ng isang leon at tigre. Mukha silang hindi maganda. Pulang buhok ang pinuno habang chubby at oily ang mukha. Baboy. Nagulat si Penny. Kilala niya ang lalaki. Siya ang lokal na tyrant sa lugar at mayroon siyang ilang dosenang mga subordinate. Lagi nilang binubuli ang mababait na tao. Ginawa nila ang lahat kasama ang away, paninira, at pagnanakaw. Ang mga regular na tao ay nagtatago sa tuwing makikita siya dahil natatakot sila na sila ay malas. Gayunpaman, walang nakatitiyak kung bakit target ni Pig si Penny at ang barkada. Bumaba ka sa kotse. Pilasin mo at lumabas ka ng kotse. Inampis ng mga kampo ni Pig ang hood ng kotse gamit ang mga bakal at patuloy silang sumisigaw. Pinuksan nilang 3 ang pinto ng sasakyan at lumabas. Nagsindi ng sigarilyo si Pig sabay sabing, kayong 3 mga jerk. Alam mo ba na ang Lovely Swan Studio ay nasa ilalim ng aking proteksyon? Salamat sa iyo, ang studio ay isinara at ito ay magiging mas mababa ang kita sa mga tuntunin ng buwan ng pagrenta. Nang mapansin ito ng mga tagalabas, sinabi nila na hindi ako makapangyarihan. Kung hindi kita pire-piresohan ngayon, mahihirapan akong ilabas ang galit ko. Nang marinig iyon ni Penny, tumawa siya at naglakad. Ipinatong niya ang 2 kamay sa balikat ni Pig at patuloy na hinihimas ang katawan nito sa kanya. Ginoong baboy, wala talaga itong kinalaman sa atin. Lahat ng ito ay dahil kay Thomas Mayo. Nagseselos siya kay Pete kaya tumawag siya ng pulis at nawalan ka ng malaking pera, she said in a coquettish tone. Kung may gusto kang sisihin, sisihin mo na lang si Thomas. Huwag mo kaming sisihin. Ginoong Pig. Kaya niyang talikuran ang responsibilidad. Maaari niyang ihagis ang responsibilidad kay Thomas ng ilang pangungusap. Isa pa, tinulungan siya ni Thomas na makatakas sa panganib. Gayunpaman, naibenta niya siya ng hindi inaasahan. Tinitigan ni Pig si Penny at inabot ang pisngi nito para kurutin. Oh, batang babae, ang bait mo talaga. Kinuha ni Penny ang kanyang name card at inilagay sa bulsa ni Pig. Ginoong baboy, please lang iligtas mo kaming mga inosenteng babae, okay? Kung namimiss mo ako, maaari mo akong kontaken anumang oras. Umalaklak si Pig. Okay, I should settle the score with the person who caused this. Dahil wala itong kaugnayan sa inyo mga babae at ang isang Ginoo na tulad ko ay hindi lalaban sa mga babae, maaari na kayong umalis. Mananatili ang lalaki. Mamantong hininga si Penny sa mapanuksong tono bago niya hinalikan sa pisngi si Pig. Tumalikod siya, hinayla si Emma at pumasok sa kotse. Emma, magmaneho ka na. Pero si Thomas, paano kayang iwanan ni Emma si Thomas at tumakas ng mag-isa? Sa tuwing siya ay nasa panganib, si Thomas ay tumayo para sa kanya.
Bakit mo pinapahalagahan ang basurang ito? Laging sinasabi ng mga tao na kapag may gulo, magkahiwalay na tatakas ang mag-asawa. Kung hindi ka aalis sa sandaling ito, kapag nagsisi si Pig sa huli, lahat tayo ay mamamatay dito. Udyok ni Penny. Ako, nagnagat ang ngipin ni Emma. Ayaw niyang paandarin ang sasakyan. Sa oras na ito, tumalikod si Thomas at ngumiti kay Emma sa bintana. Emma, umalis ka muna. I can only rest assured when you're safe, walang pakialam niyang sabi. Tom, hahanap ako ng paraan para iligtas ka. Ipinatong ni Emma ang kanyang mga kamay sa manibela, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinaandar ang makina. Ang isa sa mga nasasakupan ni Pig ay nag-alis ng landas upang palayasin si Emma. Tapos, pinalibutan ni Pig at ng kanyang mga subordinates si Thomas bago naging malamig ang kanilang mga ekspresyon at sinabi niya, "Anak, naisip mo na ba kung paano ka mamamatay?" Kabanata 1729. Nakahinga ng maluwag si Thomas nang makita niyang umalis ang sasakyan ni Emma. Ang kanyang titig ay biglang naging malalim at walang awa. Tinitigan niya si Pig at sinabing, "I'm giving you two choices now. Una, lumuhod, humingi ng tawad sa akin, at umalis ka rito. Pangalawa, mamatay." Tinilat ni Pig ang kanyang mga mata at tinitigan si Thomas. Hindi siya naglakas loob na maniwala sa narinig niya. Napapaligiran si Thomas ng baboy at ilang dosenang subordinate. Paano pa niya nasasabi ang ganoong bagay? Nabaliw ba siya? Hindi nagalit si Pig. Sa halip, natawa siya sa amusement dahil sa sinabi ni Thomas. Natawa siya at sumagot, "Hoy, mga kapatid, narinig niyo ba ang request niya? Gusto niyang lumuhad ako sa kanya o hahayaan niya akong mamatay? Ganyan ka ba kahanga-hanga? Alam ba ng pamilya mo na napakaganda mo?" Hindi kinuha ni Pig sa puso ang sinabi ni Thomas. Itinuring pa niyang tulala si Thomas. Gayunpaman, itinaas ni Thomas ang kanyang ulo bago siya walang pakialam na sinabi, "Wala ka ng maraming oras na natitira. Lumuhad ka ngayon, kung hindi, hindi kita may iligtas." Haha, lalong tumawa si Pig. "Oy, sayang talaga kung hindi ka magiging komedyante. Okay, tapos na akong magsaya. Mga kapatid, putulin ninyo ang mga paa ng taong ito at ibitin siya sa puno hanggang sa siya ay mamatay." Agad namang humakbang ang ilan sa kanyang mga nasasakupan. Akmang kikilos sila, isang aksidente ang nangyari. Naramdaman nila ang pagyanig ng lupa. Ito ba ay isang lindol? Napatingin ang lahat sa paligid. Sa dulo ng aspalto na kalsada, tila may malaking grupo ng mga puting nilalang na gumagalaw patungo sa kanila. Ito ay nakapalibot at maulap. Ano ba yan? Dumilat si Pig at tumingin sa malayo. Kitang-kita lang niya ito nang makalapit ang malaking misa. Ito pala ay isang malaking grupo ng mga kabataan na nakasakay sa mga puting motor. Kanya-kanya silang nakamotor at puro puti lahat ng motor. Lahat sila ay nakasuot ng lahat ng uri ng kakaibang hugis ng mga damit at may hawak silang mga bakal, machete, pati na rin ang mga baseball stick. Mukhang hindi bababa sa 200 ang mga ito. Ano? Bago pa makapag-react si Pig ay lumapit na sa kanila ang grupo ng mga tao. Umabot sa 100 motor ang nakapalibot kay Pig at iba pa. Paikot-ikot silang nagmamaneho ng kanilang mga motor at maririnig ang dagandong ng mga makina ng motor. Kasabay ng kakaibang hiyawan nila, nakakatakot at nakakatakot. Iyon ang military escort ni Thomas. Ang taong namumuno sa hukbo ay si Pisces. Nang makita ni Pig ang sitwasyon, tuluyan na siyang natigilan. Hindi niya akalain na ang isang ordinaryong binata ay makakatawag ng napakaraming katulong. Kahit na ipatawag ni Pig ang lahat ng kanyang mga nasasakupan, hindi pa rin niya magagawang talunin si Thomas. Dehado siya sa dami. Bukod dito, ang bawat miyembro ng escort ay sumailalim sa espesyal na pagsasanay. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay kwalipikadong protektahan ang Diyos ng digmaan. Tahimik na naglakad si Pisces papunta kay Pig. Malamig niyang tinitigan si Pig at nagsalita sa walang malasakit at malamig na tono, "How dare you find trouble with Commander?" "Commander." Tinulyapan ni Pig si Thomas bago siya bumuhos ng malamig na pawis at sinabing, Hindi ko alam na mayroon siyang ganoong katayuan." Kung ako, Bush. Ang Pisces ay hindi isang matigang tao. Hindi niya na pinakinggan ang mabagal na paliwanag ni Pig. Itinaas niya ang kamay at sinaksak ng kutsilyo ang braso ni Pig. Sa isang iglap, napahiyaw si Pig. Ang kanyang sigaw ay mas nakakatakot kaysa sa isang baboy na kinakatay. Tinulyapan ni Thomas si Pig bago siya nagsalita sa Pisces. Ito ang Southland District, hindi ang kanlurang baybayin.
Huwag patayin ng sinuman. Oo, Commander. Ikinumpas ni Pisces ang kanyang kamay at ang buong escort ng militar ay kumilos ng sama-sama. Itinulak nila sa lupa ang mga nasasakupan ni Pig at patuloy silang pinagsusuntop. Napakayabang ng grupong ito kanina pero lahat sila ay binugbog ng husto kaya namamaga ang kanilang mga mukha at hindi man lang sila makatayo. Dati, binubuli nila ang mga tao. Paano nila inaasahan na malalagay sila sa gulo sa pagkakataong ito? Sumakay na lang si Thomas sa isang motor bago niya sinabing may kailangan pa akong asikasuhin kaya mauna na ako. Iiwan ko ito sa iyo. Kabanata 1730. Tumango si Pisces. Commander, maaari kang umalis ng may kapayapaan ng isip. Ako na ang bahala sa sitwasyon dito. Sige. Wala namang magiging problema kung ipaubaya na lang niya sa Pisces ang lahat. Sa huli, sinulyapan ni Thomas si Pig na nakahandusay sa lupa. Wala siyang sinabi. Maya-maya pa ay sumakay na siya sa motor at umalis. Lumapit si Pisces kay Pig at malamig na sinabi, hiniling sa akin ng commander na huwag kang patayin. Oo, ngunit ipaunawa ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagdurusa ng isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Anong ibig mong sabihin? Anong gusto mo? Takot talaga si Pig sa binatang ito. Kahit na ang Pisces ay tila mga 24 na taong gulang, iniwan niya si Pig na may matinding psikolohikal na trauma. Alam ni Pig na gagawin ng binata ang sinabi niya. Kung ang taong ito ay nagsabi na siya ay magdusa sa kanya ng isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan, tiyak na siya ay magdurusa ng ganoong kapalaran. Tinenyasan ng Pisces ang kanyang nasasakupan na kumuha ng ahas sa kanyang bulsa at inilagay ito sa kwelyo ni Pig. Hindi. Alisin mo na. Alisin mo na. Muli, tumili si Pig na parang baboy na kinakatay. Kamulong-gulong siya sa lupa at patuloy na umiiyak ng malakas. Ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa niya sa kanyang buhay ay ang pagkakaroon ng intensyon na saktan si Thomas. Gayunpaman, walang iyakan sa natapong gatas. Kailangan niyang tiisin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Noon, mabilis na nakasakay si Thomas sa motor sa kahabaan ng aspaltong kalsada. Sana ay mabuutan niya si Emma sa lalong madaling panahon. Bagamat pumayag si Pig na palayain si Emma, maniniwala ba siya sa mga salita ng gayong masamang tao? Nag-aalala pa rin si Thomas, kaya pabilis ng pabilis ang takbo niya. Emma, hintayin mo ako. Samantala, itinigil ni Emma ang sasakyan pagkatapos niyang makalayo ng ilang oras. Pagkatapos, kinuha niya ang telepono para tumawag ng pulis. Nagulat si Penny kaya agad niyang hinablot ang phone. Emma, anong ginagawa mo? Penny, ibigay mo sa akin ang telepono. Gusto kong tumawag ng pulis para iligtas si Thomas. Sabi ni Penny, nasisiraan ka na ba ng bait? Kung maglakas loob kang tumawag ng pulis, tiyak na maghihiganti si Pig sa atin sa mas matinding antas. At saka, kahit tumawag ka ng pulis, si Thomas ay mabubugbog na hanggang sa mamatay sa oras na sumugod ang mga pulis. Huminto siya saglit bago niya idinagdag, so, Emma, I think you better drive away. Huwag pansinin ang basurang iyon. Hindi ka pa ba naging sapat na pasan mo siya sa lahat ng mga taon na ito? Maaari mong kunin ang pagkakataong ito upang itapon ang pasanin na ito. Ipapakilala kita sa isang mas mabuti at mas mayaman na lalaki sa hinaharap para ma-enjoy mo ang iyong buhay, okay? Patuloy niyang hinihimok si Emma na umalis kagad at huwag isipin ang pagliligtas kay Thomas. Hindi na iligtas si Thomas. Kung ipipilit ni Emma na iligtas si Thomas, itataya rin niya ang kanyang buhay. Ang mga salita ni Penny ay tila may kahulugan. Pero, kinagat ni Emma ang ibabang labi at sinabing, hindi naman. Nagkamali na ako kay Thomas noong nasa Lovely Swan Studio tayo. Hindi ko na ito magagawa sa kanya. Penny, ipasa mo sa akin ang telepono. Kailangan kong tumawag ng pulis at iligtas siya. Nabalisa din si Penny. Emma, bakit ayaw mong makinig sa payo ko? Nag-away ang dalawang babae sa loob ng sasakyan. Sa huli, binuksan ni Penny ang pinto at inihagis ang telepono ni Emma, itinapon ito sa ilog sa tabi ng kalsada. Tingnan natin kung paano katatawag ng pulis ngayon. Pagmamalaki ni Penny. Nakaramdam ng pagkabalisa at galit si Emma. Inampis niya ng malakas ang manibela. Dahil hindi mo ako papayagang tumawag ng pulis, babalik ako para iligtas siya. Clack. Inilabas ni Penny ang susi ng kotse at buong pagmamalaking sinabi, tingnan natin kung paano ka babalik ngayon. Malapit na itong mawala ni Emma.
Hindi niya talaga akalain na ganoon talaga ang pakikitungo sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan na naging malapit sa kanya. Maaaring kilala niya si Penny sa panlabas, ngunit hindi niya alam ang kanyang tunay na pagkatao. Kung hindi mo ako papayagang magmaneho pabalik, maglalakad ako pabalik doon. Agad na binuksan ni Emma ang pinto at bumaba ng sasakyan, habang si Penny ay sumigaw mula sa likuran, "Emma Hill, you're an idiot. Inihiling kong umalis ka para sa iyong kapakanan. Umalik ka, ngayon din." Tumanggi si Emma na makinig kay Penny. Naglakad lang siya pasulong na parang matigas ang ulo. Minsan na siyang nakaramdam ng paghingi ng tawad kay Thomas at hindi niya ito magagawa ng 2 beses. Kahit na namamatay siya ngayon, gusto niyang mamatay kasama si Thomas. Tinapakan ni Penny ang paa niya. "Okay, hindi ka nababalik ha. Maaari kang magpatuloy at mamatay. Mamatay ka na lang kasama ang masungit mong asawa." Bah! Ipinasok niya ang susi ng kotse, ini-start ang makina, at umalis. Wala siyang pakialam kay Emma.